Nakakararanas ng masamang panahon ang ilang bahagi ng Pilipinas. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio. April? Sa ating balita, dahil nga sa naranasan ng mga pagulan dulot na napag-iba yung habagat, minarapat nating alamin ang mga water levels ng mga monitor dams dito sa Luzon. Para sa update, kasama po natin ngayon si Mr. Danilo Flores, Hydromet Division. Magandang gabi, Sir Danilo. Ano na po nga status ng mga monitor dams natin sa mga oras na ito? At meron po bang dapat ipangamba ang ating mga kababayan sa pagpapakawala ng tubig sa ilang mga dams ngayong araw? Magandang gabi sa inyong tagapakinig. So far as of 5 o'clock this afternoon, na ating mga dams ay yung iba bumababa pa sa kasalukuyan. Kagaya ng Angat, although tumaas siya, pero still bumaba pa siya sa 15.82 ang kanyang deficit doon sa spilling level. Ang level sa Angat sa kasalukuyan is 194.18, and then sa Ipo, 99.97. So bumababa pa ang level ng Ipo. Sa Lamesa Dam naman, 79.68, which is lower than 47 centimeters doon sa level niya na dapat siya magpakawala. Sa Ambuklaw, which is bukas ang gate nila ngayon, ang 3 gates, 3 meters ang bukas. Ang level ng Ambuklaw is 748.9. Sa Binga, 571.73. Sa San Roque Dam, 261.42. Sa Pantabangan, 190.3. Sa Magat, kung saan bukas na isang gate, 2 meters ang opening, 191.4 meters. Dito sa data na ito, sa level ng mga dams na ito, walang ipapangamba ang ating mga kababayan sa mga nababanggit na mga lugar. Kasi kasalukuyan siyang mas mababa pa sa spilling level. Sa dulot ng ulan natin, so far sa ngayon, hindi pa siya nakakapangamba. Okay. Ang ating kailugan naman dito sa Marikina, as of 5:30 this afternoon, bumababa siya. Lahat ng trend pababa. Sir Danilo, ito nga Lamesa Dam nga ay gateless po, no? Ano po nga status nito ulit ngayon at posible bang umapaw ito sa mga susunod na oras? Ang ating Lamesa Dam, wala siyang gate. Where lang kung tawagin natin, pag dumating siya sa level na 80.15, kusa siyang lumalabas. So, ang level natin sa kasalukuyan is 79.68, which is 47 centimeters away doon sa 80.15. So, base doon sa mga ulan na recorded natin sa ngayon, hindi sapat na para umapaw siya. Okay, sir, yung ano naman po, again, yung status na Marikina, bumababa na po ang level ng tubig dyan, no? Pero sa mga susunod na oras, kaya pag umulan pa, ay may dapat na bang ipangamba ang ating mga kababayan at tataas ulit ng tubig dyan sa Marikina River? Sa kasalukuyan kasi ang trend ng mga tubig sa Marikina is pababa. Siguro kung may mga pag-ulan, ang kagaya kahapon, makakaasa tayo na tataas siya. At siyempre, every hour, monitor natin kung talaga namimiligro na yung mga water levels doon sa Marikina Dam. At then, siguro, bibigyan natin ng babala ang ating mga kababayan. Okay, Sir Danilo, yan nga po, no? Paalala na lang po sa ating mga kababayan. So, yung mga sananirahan sa tabing ilog, na alam nyo naman na lagi kayong binabaha pag tuwing tag-ulan, siguro hindi na nyo kailangan ng advice yung sa inyong local government. Kung alam nyo na medyo nahanib na kayo, lumik sa sarili ninyo para kayo ay makakasiguro na ligtas at pumunta sa ligtas na lugar. Okay, maraming salamat. Ayan po si Mr. Danilo Flores mula sa Hydromet Division ng Pag-asa. Umagalaw itong si Bagyong Maring sa kanyang kinalalagyan kaya patuloy pa rin ito sa pag-iibayo sa ating habagat. Para sa mga detalye dapat natin malaman tungkol dito, kasama po natin ngayon si Pag-asa weather forecaster Joey Figuracion. Magandang gabi, Joey. Ano nang update natin kay Bagyong Maring at ano ang dahilan kung bakit ito almost stationary ngayon? Yes, magandang gabi sa iyo, April, at sa ating mga tagapanood sa gabing ito. At para nga po sa update regarding sa ating bagyong binibantayan si Tropical Storm Maring. So, base nga po sa datos ng Pag-asa, kaya na pong alas 4 ng hapon, ito po ay nasa layong 580 km silangan nitong Itbay at Batanes. At taglay pa rin po niyan ang lakas na umaabot sa 75 km per hour, malapit sa gitna at may pagbubuhay na 90 km per hour. At
kumikilos nga yan ng stationary, almost stationary, sa bilis na 7 km per hour at patungo po yan pa Silangan. At sabi mo nga April at bahagya, wala nga yung pagbabago sa kanyang pagkilos kasi nga itong high pressure area sa bahagi po nitong North Pacific ay yan po ay nakaharang dyan at wala po siyang maaaring puntahan. Kaya yung mga area na yan, kaya naman inaasahan, base sa tracking o sa ating forecast track, ay maaari po yan mag-record papuntang Taiwan. At dahil malayo nga itong si Bagyo Maring sa ating kalupaan, ay wala naman nakataas na public storm warning signal. Ganun pa man, halos buong seaboards ni Luzon ay nasa ilalim naman ng gale warning. Saan mga baybayin ba ang kasama dito sa inyong abiso? April, base nga sa ating ipilabas na gale warning kaninang alas 5 ng hapon, ang ating gale warning ay nakataas pa rin sa bahagi ng Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, at maging sa seaboards ng Metro Manila, Cavite, Occidental Mindoro, Batangas, Palawan, at Oriental Mindoro. Maging dito sa bahagi ng Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Quezon, including Pulilio Island, Marinduque, Romblon, Masbate, including Burias Island. So yung mga karagatan na yan, inaasahan na maging maalon hanggang sa napakaalon. Kaya naman inaabisuhan natin ang ating mga kababayang mandaragat, lalo na itong gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na ipagpaliban ang paglalaot dahil mapanganib po sa kanila. At ito naman po ang ating mga kababayan na gumagamit ng malalaking sasakyang pandagat, maging alerto po sa malalaking pag-alon. Okay, Joey, dahil almost stationary nga itong si Bagyo Marino, kailan kaya natin inaasahan na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility? Yes, base sa galaw niya ngayon April at bilis, inaasahan na lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Maring by Wednesday or Thursday. At base nga yan at magpatuloy yan na maghahatak ng southwest monsoon sa mga panahong yan. Okay, sa ngayon na walang humpay ang ating mga pagulan at talaga namang nakatutok tayo sa halos oras-oras na pagpapalabas niyo ng mga rainfall advisory. Para sa ating mga kababayan, ano nga ba rainfall warning? Yes, April, pinapalabas nga o ina-update natin yan ang ating mga kabayan base sa rainfall na naobserbahan natin at base sa forecast natin within the 3 hours. So, unang level ay yellow rainfall advisory. Ibig sabihin, binibigyan natin ng awareness ang ating mga kabayan na maaari pong magpatuloy ang pag-uulan ng 7.5 to 30 mm per hour within 3 hours. At samantala, itong orange rainfall advisory ay bilang pag-alerto sa ating mga kabayan na maaari pong magpatuloy ulit ang pag-uulan sa loob ng 3 oras na nagre-range po sa 15 to 30 mm per hour ang pag-ulan. At ito naman pong ating red warning ay pinapalabas po natin yan dahil inaasahan natin na magkakaroon din tayo ng pag-ulan so within 3 hours pa na more than 30 mm per hour. So, ibig sabihin yan, binibigyan na natin ng abiso ang ating mga kabayan na itong pagbaha ay severe, maaaring magkaroon ng severe na pagbaha. O kaya yan mga kababayan, yan po ang rainfall advisory na ipinalalabas ng Pag-asa. Joey, noong nakaraang taon ay nakaranas tayo ng hagupit ng habagat around the first week of August. At ngayon ay humihirit na naman ito ng mga pag-ulan. Ano nga ba ang pinagkaiba sa dami ng ulan o sa circumstances nitong pagpapaulan ng habagat ngayon kumpara sa hagupit nito last year? Yes, April, base nga sa nakaraang habagat last year, 2012, same na buwan yan. Although nangyari yan noong August 6, 2012, kung rainfall naman ang ating pagbabasihan, hindi naman yan nalalampasan ngayon. Base sa 24-hour accumulated rainfall ngayong sa kahapon, itong dito po sa Science Garden ay naitala lamang ang 174.3 mm within 24 hours. Ngunit nung nakaraang taon, nakaka-record tayo ng 24-hour rainfall sa Science Garden ng 323.4 mm per hour. So, ibig sabihin, mas malakas ang habagat nung nakaraang taon. At kung ikukumpara natin sa rainfall accumulated within 24 hours. Well, at least good news yan, no, Joey? At patuloy naman natin tututukan ito
pagulan na ating mararanasan sa mga susunod pang oras, no? Joey, paalala na lang sa ating mga kababayan. Yes, April, patuloy natin na inabisuhan ng ating mga kabayan na patuloy po na mag-antabay sa ating mga updates. So, naipapalabas po natin yan sa aming mga sa aming social media platform, sa aming Facebook account at maging sa aming Twitter account. At maging sa aming website na ipapalabas din po namin yan. So mag-log on po kayo sa www.pagasa.dust.gov.ph at maging sa Panahon TV ay nagkakaroon po sila ng mga update. Kaya naman po mag-antabay sa mga ating weather update. Okay, maraming salamat. Ayan po si Pag-asa weather forecaster Joey Figuracion na nagbigay ng update tungkol kay Bagyong Marie. At para naman bukas, Martes, ika-2 sisikat po ang araw, alas 5:42 ng umaga at lulubog alas 6:16 ng gabi. Abangan ang ating mga susunod na weather updates at mamaya magkakaroon po tayo ng extended special weather update bandang alas 12 ng madaling araw. Dito lang po yan sa PTV. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl, April Enerio, para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Miss Cathy. Maraming salamat, April, sa iyong napaka-komprehensibong weather report.